sa ating topic ngayong araw po na ito. Okay? Ang topic po natin ngayong araw po na ito ay, ayan po, yung aking slide. Ito po ay home meeting. Ayan. Sino po dito ang nakatry na mag-home meeting sa buong experience niya or buong buhay niya sa pagne-network? Meron po ba kayong experience na sa home meeting? Ako po ay napakarami at napansin ko po ito ay isa sa pinaka-effective, mas mas matipid, no? Mas matipid po ito. Hindi natin kailangan ng malaking presentation area, no? So, at ang maganda dito, ito po ay matipid kasi hindi mo na kailangan bumiyahe ng napakalayo. Okay? So, itong home meeting po na ito ay napakaganda. Na po? Ang home meeting, isa to sa sekreto kung papaano tayo magkaroon ng malaking organization. Okay? So, by the way, before yung home meeting, okay, gusto ko lang po konting idea, no? Di ba po, meron tayong mga ginagawa na mga big presentation. Ayan. Pag sinabi nating mga big presentation, ito po yung mga presentation na ang host, no, yung ating pong company, ay kumukuha tayo ng isang malaking venue, no? Kasya siguro dyan, mga 70 people or more than, o mga 100. Basta more than 10 po or 15 to 20 na po yung ating guest, and nagpapadala po yung ating office, no, ng ating company ng speakers from main office po, and kadalasan ako po ang bumababa diyan. No po, kung napansin nyo, okay, kung napansin nyo, minsan, no, marami, minsan naman ay kukonti. So pagdating po sa ganyan, no, sa para po sa akin sayang, no, kasi bakit po maraming sobrang food, o kaya malaki po yung kailangang ilabas ng company, di ba po? Yung uplines pa babiyahin ng napakalayo. Okay? Pero hindi naman na ma-maximize yung mga big presentation. So, I suggest, no? I suggest sa ating mga leaders na nakikinig ngayon, no, sa ating training ngayon, atin po muna, okay? Atin munang umpisahan bago tayo mag-request ng big presentation, mga 50 to 70 people, no? At kukuha tayo ng venue na magbabayad tayo ng libo-libo dun sa venue. Kung gusto nyo po na hindi kayo mapagod din, no? Hindi kayo yung tipong yung iba po nadi-discourage kasi bakit po? Kumuha tayo ng malaking venue tapos ang dumating 15 lang, no? Konting-konti lang, 18 lang. So ang in-invite niya naman 40, di ba? So isa sa pwedeng maging solution, no? Bago tayo magkaroon ng mga big presentation, dapat po ay mga home meetings muna yung ginagawa ng ating pong mga leaders. No po? So ang home meeting po ay very practical, no? Very practical na na strategy or ways, no po, para magpalaki po tayo ng network sa area. So mag-conduct muna tayo ng maraming mga home meetings sa lugar, okay? Kaya po ang pinakamaganda nga bago tayo mag-request ng big presentation, at least meron ng mga 15 to 20 members po doon sa lugar ninyo na sila po ay magkukumit ng kahit tigdadalawa lang na invites. No po, tigdadalawa na invites. So it means sigurado na meron tayong 60. Ay sorry pala. No po, 20 pala. So mga around 40 na invites, no, dun or guest bago magkaroon ng presentation. So paano tayo niyan? Paano tayo magkakandak o paano tayo makakagather ng mga 20 na po na mga members dun sa lugar? Home meeting po. Okay? Uumpisahan muna nating home meeting bago tayo magkaroon ng big presentation para sure ball po yung ating pong pagsiset ng mga big presentation. Okay? So, ang question na lang, paano po ba mag-set up? Ayan, Sir Jojo, paano po ba mag-set up ng big presentation? Ayan, paano po ba yan? So, ito po yung ating training ngayon. So, home meeting po ito. So, welcome po sa Socialite Academy. Okay, isa-isahin muna natin. No? Sabi dito, ano ba yung meaning ng home meeting? Ang sabi dyan, a home meeting is a small presentation. Ayan ha. And or business gatherings conducted inside a house, condo, apartment, office, mga small office, or small venues where prospects are invited to learn about the products, business opportunity, vision, system, and success stories. Dito po nagkakaroon na ng idea yung ating mga invites, no? Yung ating mga prospects, no? Na si mga kapitbahay natin
yung mga kakilala natin na prospect natin sa business, nagkakaroon na sila ng idea kung ano yung negosyo. Dinidiscuss na po dyan yung business. Okay? So, ito po, mga around mga 5 to 10 people lang po ito. Okay? Mga minimum ng 10 to 5, 5 to 10 people, invite nyo sa bahay ninyo. Okay? Small home meeting po ang tawag. Small business presentations po yan. Okay? So, ang maganda dito, very practical. Kasi kahit yung sala ninyo, hindi kailangan maganda yung sala. Sir Jojo, hindi maganda yung sala namin. Paano kami makakapag-home meeting? Walang problema. The more na mas simple yung sala ninyo, ito kasi ay ang purpose ng home meeting, mamaya malalaman niyo po kung ano yung purpose ng home meeting. Pero isa sa purpose nito ay duplication. Kung ako po yung downline ninyo, tapos umattend ako ng home meeting, tapos mas maganda yung living room ko kaysa sa living room mo, but still nakapagkanda ka ng home meeting sa lugar mo, na po, iisipin ko, magiging duplicable. Why? Kasi iisipin ko, mas may karapatan ako na magkaroon ng home meeting sa bahay ko. Kasi mas maganda, maganda naman, mas presentable naman yung aking living room kaysa sa living room ni upline. Tama po ba? So, yun ang maganda doon. Duplicable kasi, yung duplication, maia-apply natin sa home meeting. Okay? So, yan po yun, mga kahit bahay lang po. Wala kayong sala, walang problema. Okay? Sabi dito, ito po'y very effective. Ang sabi dyan, it is one of the most powerful ways to build a strong and stable network marketing organization. Ang home meeting daw po, ang sikreto para magkaroon ka ng strong and stable network marketing organization. Okay? Itong home meeting na to. Kaya kung makaka-attend yung mga downlines nyo ngayon dito, sa mga downlines nandito ngayon, i-apply natin, okay, yung ating pong pinag-aaralan po ngayon, yung training po natin ngayon. Ito po yung sikreto. Bakit po nagkakaroon ng matibay, stable, and strong organization po yung mga tao po na nag-go-home meeting. Okay? Ang sabi dito, kung ating pong mababasa, small meetings, mga 3 to 5 people, okay, 6 or maximum of 10, creates big organization. Tama? Lahat ng tao mo pag natuto yan na magkaroon ng mga home meeting sa mga lugar nila, minamaximize nila yung kanilang place, minamaximize nila yung kanilang living room, yung kanilang bahay, mapasimple man yan o hindi. At least, lahat yan nag-i-start ng big organization. Okay? Diyan po yung nakakapag-create ng big organization from small meetings like home meeting. Okay? So, kailangan natin tong ma-duplicate sa mga tao po natin. Okay? Now, ano ba yung home meeting? Ano yung ginagawa po ng home meeting? Sabi dyan, home meetings can boost faster duplication. Okay? Kasi makikita, kung kayo po may mga downlines, isama nyo sa home meeting, makikita niya kung paano sineset up, paano ginagawa yung home meeting. So, nagkakapag-duplicate ka. Okay? Now, mas lalaliman natin yan mamaya. Sabi pa dito, when members learn how to conduct home meetings, the business expand faster. Mas bumibilis yung expansion ng negosyo. Mas bumibilis yung pagdami ng ating organization kasi natuto yung ating mga downlines na mag-home meeting. Gawin nila, i-maximize nila yung kanilang place. Meron tayong isang member niyan I think from Taytay, sina Pastora Elma. Meron silang sala sa ilalim ng bahay nila. Ginagawa nila yon, doon nagse-seminar. Minsan nga, ang laki. Parang big presentation na. Punong-puno kami doon sa lugar na yon. So, yun po ay napaka-effective. Okay? Minsan nga, yung TV lang, may TV ka lang, may USB, piniplay nila yung video ko na nagpe-present po ako. Tapos, pag may tanong na lang, after ng presentation ko sa TV, after nun, ang nangyayari po ngayon ay, doon na lang nila sinasagot yung mga questions ng mga members. So, napaka-duplicable. May TV ka lang, okay? Kung walang TV, pwedeng clear book lang, present, mga small meetings lang. Okay? Bakit po napaka-effective nito for faster duplication? Why? Ito po, every home can become a business center. Bawat bahay ng bawat members po natin, kung meron kang 100 member under ng organization mo, lahat yung 100 na yon ay pinapagamit yung kanilang living room, yung kanilang bahay, para sa business presentation. Ano po ang mangyayari sa'yo? Wala na pong question, lalaki ka talaga. Okay? Kasi lahat may bahay. Yan po yan. Hindi kailangan maganda yung bahay. Tama? Now, every member can become a presenter. Bakit po?
Kasi kung sino yung host, siya yung kung sino yung may-ari ng bahay, siya yung host. So natututo siya ngayong humarap sa mga tao. Okay, paunti-unti habang ginagawa, habang nadadalas yung business presentation sa bahay niya, natututo siya. Okay, so part yun ng duplication po natin. And every city can produce new leaders. Kasi bakit po? Sa bawat area, okay, sa bawat city, kahit wala pang big presentation, meron ng ginagawang presentation doon sa bawat bahay ng mga members po na yan. Okay, every small meetings can multiply into bigger networks. Bakit po? Nag-invite ka ng 5, isa lang nag-join. So magkanda ka ulit, mag-set ka ulit ng home meeting, kunwari twice a week. O kung twice a week po yan, okay, ang nangyari po dyan, next na presentation, mag-invite ka lang ng isa. So yung isa, nag-invite ng isa ulit. Nag-join ang isa, so paunti-unti, dumadami kayo ng dumadami. Okay? Every small meetings can, multiply into bigger networks. Diyan po nag-uumpisa ang lahat. Lalo na, kapag nag-uumpisa pa lang tayo sa lugar, i-maximize nyo po yung tinatawag po natin na home meetings. Okay? Next po, the system becomes easy to duplicate by anyone. Bakit po? Ang sistema ng home meeting po, kasi lahat may bahay. Okay? Lahat po may bahay. Isa pa, new members gain confidence faster through actual exposure. Na-expose sila. Sila po ay nakakausap nila yung mga tao. So, mas gumaganda yung kanilang confidence, no? Mas nagiging kampante sila kung paano i-share yung ating pong negosyo. Leaders are developed through consistent practice and presentation. Ayan. Pag palagi niya naririnig, palagi siya nag-host, darating ang time, yan po ay magiging speaker na rin po natin. Okay? Team growth becomes faster because presentations happen regularly. So dahil lagi niyang nawi-witness yung presentation, the way kung paano magsalita si upline, makakopy niya po yun paunti-unti. And more exposures create more sign-ups and more organization growth. Dahil marami kang activities, marami ang nagsiset ng home meeting sa kanya-kanilang mga bahay, talagang mas mabilis po yung sign up at mas mabilis lumaki yung ating pong organization. Okay, massive exposure. Kapag yung bawat bahay po ay merong ginagawang mga presentations or home meeting, massive exposure po yan. The more presentations happening daily, the more prospect we see the business. Mas mabilis kumalat. Mas mabilis nating na-share yung ating negosyo. Okay? The more sign up happen. Mas marami ang nagsa-sign up. Kung mag-invite ka ng 6, 2 lang mag-join dyan, okay lang. Next week, pa-invite natin yung nag-join ng 2 din. So, dumadami na tayong dumadami. The more volume grows po yan. Okay? So, golden principle po natin sa home meeting, exposure builds belief. The more na mas maraming gumagawa, the more na ginagawa nilang opisina yung kanilang mga bahay, the more, kasi pagka dumadami na sila, pwedeng maging mobile stockish yung bahay po na yan. Tama po ba? And then may mga tarpaulins na tayo sa bahay na available yung nandyan yung socialite. Exposure builds belief. Dahil nakikita nila palagi, ayun pala yung socialite. Okay? So, ang sabi dito, more exposures create more sign-ups and more organization growth. Yan po yan. Now, ano po yung purpose po ng home meeting? Okay, para maintindihan po ng lahat, no? Bakit importante yung home meeting? The goal is not only to recruit. Yan po ay yung secondary na lang po yung goal natin na para mabilis dumami at may mag-member. Okay? Para mabilis lumaki yung ating organization. Secondary po yan. The real purpose is what? To educate. Sino po ang main na goal natin na ma-educate? Makita kung paano pinipresent, paulit-ulit niya makita kung paano mag-present, matutunan niya kung paano mag-host, yung host mismo. Yung member mo na nag-organize ng home meeting. To educate, to inspire. Kasi yan yung time na pwede ka na mag-share, to build vision, to create belief, and to duplicate leaders po. Okay? So the more na nag-home meeting tayo, lahat yan ay makukuha po natin. Lahat po yan ay matututunan ng ating pong mga members, especially yung member doon within the area. Okay? Yan yung purpose. Yung pag-recruit or pag-member ng ibang mga bagong members po natin, secondary na lang po yan. Okay? So, ito po yung mga types of home meetings. May opportunity presentation which is
Dito po, dinidiscuss natin yung buong compensation plan, yung negosyo natin. So, for recruitment. Next naman po ay product presentation. So, pwede tayo magpa-food taste sila ng mga products. Yan po yun. Number 2, training home meeting. Ito ko before, after ng home meeting. Okay? Which is, nandyan yung skills, leadership, duplication, and team development. Meron ding recognition. Na po, yung mga small or group recognition lang. And motivation, awarding. I-recognize natin yung ating mga bagong sa team ninyo, no? I-recognize ninyo yung mga bagong dreamer, no? Yung kunyari, yung bagong member na meron siyang first invite na first member ng organization, i-appreciate natin sila. Okay? Ito yung appreciation, awarding and recognition ng organization po ninyo. As upline, ito, paano po ano po yung profession, Sir Jojo? Pag ako po ay gusto ko magpa-home meeting sa bahay ko. So, meron tayong mga assigned responsibilities. Host, sino yung host? Minsan yan yung may-ari ng bahay. Okay? Pag naging regular na yung ating pong tawag dito, naging regular na po yung ating pong home meeting sa area, o pwede nating i-develop yung mga bagong members. Sila yung mag-host, sila yung magpapakilala, sila yung mag-o-opening. Paano yung opening? No po, sabi lang nila, okay, welcome po, sila yung mag-welcome. Kung gusto niyo po, maganda kung mayroong prayer before kayo mag-start. Tapos siya yung mag-a-announce na, okay po, paki-silent muna yung ating mga cellphone, mamaya lalaliman natin yan. No po, para makapakinig po tayo, maiksi lang po ito. So siya yung mag-host, okay? Sino naman yung presenter? Pwedeng upline, okay? Pwede po yung host na mismo, yung presenter, mag-share na lang si upline, okay? Tapos po, siguro sa mga unang mga home meetings natin, si upline muna ang presenter natin. Then merong product demonstrator, pwedeng hati-hatiin natin yan sa company profile, itong member na to, yung product naman na mag-explain itong member na to. Sa marketing plan si upline, pwedeng ganon. Tapos later on, may mga iti-train tayo. So ito ay magandang training area and magandang timing, no po, para ma-train natin yung ating mga downlines doon. Next po ay registration in charge. So maganda kung meron pong tagalista ng guest po natin para na-analyze natin no, yung first natin na home meeting, 5 lang yung umattend. Pangalawang home meeting natin, 6 na or 4 ay 7 na yung dumating na guest. Pero dumadami na tayo. Kasi yung guest natin na yan, yung mga nagjo-join, mag-invite din ng guest nila sa susunod na presentation or home meeting na gagawin po natin. And also, meron tayong testimony sharer, pwede itong upline or another upline na pwede nating invite to inspire, no, para ikuwento niya yung kanilang success stories, paano nila ginawa yung business, and also closing speaker. Ito naman, for commitment naman, sino po ang gusto mag-join? Ano po ang nagustuhan niyo na package? Something ganon. Okay? Kaya ang sabi dyan, teamwork creates smooth programs. Ang maganda, dapat hindi lang lagi si upline na invited, hindi lang siya lagi ang speaker. Kailangan para mag-duplicate tayo, kailangan natin yung tagapagpakilala, no? So magpapakilala sa speaker, mag-opening prayer, magko-closing, pwede pong ganun. Okay? So at ang maganda dito, teamwork kasi to. So dahil teamwork po ito, pati sa preparation, ang maganda nagkakaroon kayo ng bonding. Lumalalim yung relationship ng buong team po ninyo.